Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa kanilang lupang sinilangan, hindi makita ng ilan ang pag-asang makakaahon sila sa kahirapan. Pangingibang bansa ang nakikita nilang kasagutan. Hindi na nila nagagawa pang magusisa. Hindi na nila nagagawa pang magtaka. Nag-aalsabalutan sila sa paniniwalang sasalubong sa ibang bansa ang panibagong pag-asa. Ba't mo gusto mag-ibang bansa? Para makatulong din po sa pamilya ko at makapag-aral po yung mga kapatid ko. Matulungan po sila makapagtapos ng pag-aaral. Ano naman ang kasiguraduhan mo na mayroon talagang trabaho nag-aabang para sa'yo? Sa totoo lang po, wala po akong kasiguraduhan sa magiging trabaho ko doon. Sa parang chance lang po talaga na makahanap ako ng magandang trabaho at maayos na pagkikita ng pera. Pero may mga pagkakataong nalilinlang sila ng maling akala. Masisisi nyo ba ang ilang Pilipino kung sa gitna ng kawalang pag-asa? Magtiwala sa pangako na mas magandang buhay sa ibang bansa? Isa sa bawat 10 Pilipino ang nanaisin daw makipagsapalaran sa ibang bayan. Marami sa kanila naniniwalang ang paraiso nasa kabilang dulo ng mundo. Mula sa Maynila, tinatayang may mahigit 700,000 Pilipino ang sumusugal ng kapalaran sa bansang Malaysia. Isa itong bansang malapit sa pusod ng lupang kanilang pinanggalingan. Bakas ang kaunlarang biyaya ng masiglang ekonomiya. Marami ang Pilipinong nakita rito ang liwanag ng pag-asa. Pero marami rin dito, madilim ang nadatnan at iuuwing alaala. Ito ang daang binabaktas ng ilang Pilipinong isinugal ang pangarap sa isla ng Sabah. Patungo ito sa isang gusali na parating dinarayo ng mga bisita. Dayuhan ang kanilang amo at sila ang mga alipin na ibinebenta sa mga parokyano. Dahil ang kanilang kinasadlakan, animoy isang tindahan at sila ang mga pangunahing produktong iniaalok. Sabi sa akin ng agent ko, pagdating natin dito, ako magiging receptionist sa hotel. Pagdating namin doon sa hotel na yun, mga pinahubad pa kami lahat. Ang dinalahan pala sa aming kasa. Sa kanilang mapait na kwento, nagbubukas ang maselang karanasan. Kaya't sadya nating itatago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Para sa pamilya, kinagat ni Celia ang alok na trabaho sa Sabah. Nag-aabang daw sa kanya ang buhay na minsan lang niya mararanasan. At tila hindi nga siya nagkamali.
Dinala kami sa isang hotel. Maya-maya, tumawag yung isang Malaysian na show up. Show up? Sabi ko, ano ba itong ano na to? May show up. Akala ko parang nagmo-model eh. Pala hindi. Isip ko, naku po Diyos ko, sabi kong ganun. Ano itong napasukan namin? Ito ang Beverly Lodging sa Jala Bundusan, Penampang sa Sabah. Sumasalubong dito ang mapaninlang na karatula. Dahil sa loob, mga babae mula sa iba't ibang bansa ang tila nakatira. At may mga bugaw na handa silang ibenta sa mga bisita. Pag overnight, ang tawag doon po rin, 350 ringgit ang bayad ng customer. Ang sa babae doon ay 55 lang. Pag short time, ang bayad ng customer doon ay 250. Ang sa babae doon, wari ko, 45 lang. Ganun siya kaliit. Pilipinas, mga almost 800 to 900 lang yun. Gusto man daw nilang kumawala sa hawla ng pananamantala. Paano nila ito magagawa kung may presyong nakapatong sa kanilang mga ulo? Ang agent daw namin, binenta kami ng kada isang babae, 5,000. Talagang malulubog ang mga babae dun sa utang dahil una-una, pinatungan sila ng mataas na utang. Iba-ibang customer, saka iba-ibang size talaga pumapasok sa kanila. Kailangan mong kumuta sa loob ng isang buwan ng mga 120 na lalaki. Mahaba ang gabi sa bahaging ito ng Sabah, kaya tila malayo pa ang umaga na maaaring makakalaya ang ilan sa mga biktima. Habang ang mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas, parang biktima na rin sa labis na pag-aalala. Nandun yung pag-aalala, yung iniisip kung nakakain pa siya doon, kung nakakatulog, lalo na sinasabi niya na may sakit siya nung time na yun na kailangan ng ganito, tapos may problema siya. Sana siyang makakulong doon o makahuli ng mga sindikato ron. Mahigit 800,000 tao ang nalalambat ng sindikato ng mga human trafficker sa iba't ibang bansa taon-taon. Isa raw sa bawat 4 na biktima ng ganitong pananamantala, maaaring Pilipino. Throughout the world, it has become worse. Traffickers are terrible. They're inhuman. They are not treated as human beings. They're treated like animals, worse than animals. If they refuse to give services, then they're drugged. Human trafficking is a form of modern-day slavery. It is defined as the recruitment, transporting, harboring of human beings with or without their consent within or across national borders through fraud, deception, abuse of power for the purpose of exploitation, meaning forced labor, debt bondage, sexual exploitation, and prostitution. Sa isang teritoryong hindi saklaw ng batas ng Pilipinas, hindi magiging madali ang paglutas ng problema. Kaya't nakipag-ugnayan ng investigador sa isang non-government organization o NGO na nakabase sa Kotak Kinabalu sa Sabah. Yes, hello, good evening Bukit Harapan. This is investigador from GMA 7 Manila. Tumugon maging ang Royal Malaysian Police sa agarang pagsagip ng natitira pang mga biktima ng kalakalan sa dilim. So how is the whole thing started? The girls asked for help, you know, they were recruited. Are they forced to work in the sense of prostitution or what? Sex slaves. Hanggang sa tinahak nila ang daan patungo sa lungga ng mga sindikatong kumakalakal sa buhay at kaluluwa ng mga walang muwang na mga tao, kabilang ang smuggled Pinoys. Susunod, mga Pilipinang biktima, sasagipin sa galamangay ng dayuhang sindikato.